Hello mga mom and sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-usapan po natin itong mga nakaririnding walang kapaguran at walang tigil na pambabash kay Rachel. Ayan, ano? Kasi talagang kung mababasa po natin ang mga bashers o yung mga bashing na nangyayari kay Rachel, yung iba, sobra naman. Alam natin na pag ikaw ay nasa social media, hindi maiiwasan talaga yung mga bashing, no? Yung mga bashers. Pero, pang itong kay Rachel, ang dami, no? At iba talagang below the belt na. And, yung mga concern o yung mga nagmamalasakit kay Rachel, parang kahit papaano naman, may katuwiran sila na parang umalma na. Proteksyonan si Rachel. Ano ba yung pinagbabatayan nitong mga bashers na to? Parang tila personal na ang atake kay Rachel, no? Kasi, ako po, personally, kahit hindi ko pa nakikita si Rachel o nakikilala siya, no? Sa tagal ko nang sumusuporta kay Rowell of Malalag, Davao days niya pa o Malalag days niya pa, kaya nga po talagang bukod kay Kuya Val at kay Kalinga Parab at kay Ka-Business, itong si Rowell ay talagang tunay kong sinusuportahan kasi nakita natin ang kabaitan nitong batang ito. No? So, nasubaybayan natin at with Rowell around, alam natin na si Rachel ay nasa tamang landas. At sa, katulad nga po na sinabi ko, kahit hindi ko po nakilala ng personal si Rachel, sa napapanood ko sa kanya, mula nung blinag siya ni Rab hanggang sa ngayon, wala naman akong nakita actually yung pagbabago kay Rachel eh. Maliban doon sa pagbuti ng kalagayan sa buhay. Yung mga ganun talaga siya manamit eh. Ngayon lang masyadong naha-highlight na kasi nga kumbaga madami na. Kumbaga marami nag-sponsor. At saka sabihin natin can afford na siyang bumili ng mga gusto niya, 'di ba? At kung tutuusin, siguro sikat lang talaga si Rachel kaya parang napopokus talaga. Pero kung titignan natin, marami sa mga kabataan, ganyan naman talaga yung mga damit na isinusuot, di ba? Yung pagiging masayahin ni Rachel, noong pa man ganyan na eh, di ba? Nung meron pa silang kalingap serye may kalingap serye pa si Rab, no? Sa Rochelle. Ganyan na talaga siya kumilos. Ganyan na talaga yung acto niya. Ako talaga, wala akong nakitang pagbabago. Pagkakaiba kay Rachel, yung sinasabi yumabang na. Yung iba, minsan, yung physical na ano pa ni Rachel. Kasi hindi ko na babanggitin ko ano yung mga eksaktong word niya. Kasi medyo, parang hindi kasi magandang pakinggan, o no? So, ang puntuhin na lang natin is, bakit naman? Bakit naman yung ginaganon yung bata? Samantalang kung tutuusin, tingnan po natin ang ginawa ni Rachel. Sa unang pagsahod ng bata, talagang kanino siya dapat tumanaw ng utang na loob. Siyempre, unang-una, ang kahanga-hanga sa batang ito mula pa noon hanggang ngayon, sa kanyang pamilya. Di po ba? Anong unang ginawa niya? Itrinit niya yung buong family. Nagbigay siya ng blessing. Nagpamigay siya ng 1K sa mga sinasabi niyang kapamilya niya, di ba? At nung dumalo si Kuya Val doon sa 300K na celebration ni Ruel, 'di ba? Pang nahihiya pa nga siya nung inabot niya kay Kuya Val yun 'di ba? Siguro kung po pwedeng pala baka ilihim ng bata, kaya lang syempre maraming mga vloggers doon nakatutok, no? At sa landing pads, 'di ba? Nilagay yun ni Kuya Val. Kay Vincent Calyada, di ba? Dumalaw yung bata. Nung hindi makadalaw si Vincent, kasi nga, na-aksidente, dumalaw si Rachel. At huwag natin pangunahan yung sinasabing walang utang na loob. Kasi, di ba, kay Rab, pihado yan. Pihado kay Rab pa ba mawawala? Di ba? At saka, nakita naman po natin, kahit na nung hindi pa sumusweldo si Rachel, sa kanyang konting naiipon na inaitatabi, dumudukot yan. Buti pa nga si Rachel, dumudukot sa sariling bulsa samantalang yung iba, talagang asa sa sponsor Do si Rachel, alam natin, super dami ng sponsor yan, di ba? At saka nakikita natin na
nandun pa rin yung priority niya, yung family niya, yung pangako niya sa mama at papa niya na siya'y magtatapos ng pag-aaral, na sa kabila ng napaka-hectic ng schedule niya, hindi niya napapabayaan yung pag-aaral. Minsan nga, di ba, na napapanood natin, isinasabay niya doon sa live niya, sa pagbablog niya, yung pag-aaral niya, yung, di ba, nagpa-practice siya doon sa report, di ba? So, nakakalungkot yung mga ganitong klaseng kabataan na dapat sana'y suportahan, eh parang pilit natin idinadown. Dahil sa ano, sa inggit? Ano ba talaga batayan sa inggit ba? O ano ba? Wala talaga kasi akong makita eh, no? Kung inaakala nyo naman na parang threat si Rachel dun sa idolo nyo, ay hindi naman po kasi may kanya-kanya silang linya, may kanya-kanya silang supporters. Kumbaga, wala na lang pakialaman. Wag na lang hanapan ng butas yung isa, wag na lang hanapan ng butas yung kabila. Kasi unang-una nga po, batang-bata yan, 17 years old, di ba? Although, syempre, alam natin na hindi naman perfecto si Rachel. May mga, ano yan eh, may mga kahinaan din. So, napakalaki ng role, no? Nagampanin dito nung mga, sabihin natin, nakakatanda, no? O may mga edad na nakapaligid kay Rachel. Alam natin na meron din hindi tama na nagagawa si Rachel kahit paano. Tulad na sinabi ko, nobody's perfect, di ba? So, sana yung mga nandyan na nakakatanda, no? Hindi porke yung act na yun, eh maraming, kumbaga, sumusuporta o maraming nagkakagusto, ay hahayaan na po natin. Kasi, syempre, ang mga fans po ni Rachel, marami talaga siyang followers, pero hindi po lahat ng fans niya o hindi po lahat ng followers niya nagkakagusto doon sa sabihin na natin, tumbukin na natin yung sobrang pagkakadikit niya kay Rowell. Siyempre sa mga avid fans ni Rowell at saka ni Rachel, gustong-gusto nila yan, kinikilig sila di ba? Paano po yung mga fans niya na sabihin natin na medyo may pagka-conservative, di ba? Ayaw nila na masyadong madikit, pero hindi naman po ibig sabihin nun bashers. Baaring nag-observe lang po kasi di ba? Ang mga viewers po kasi pwedeng bashers, pwedeng observers, pwedeng talagang, ang tawag dito, die-hard fans. No? So, makikita naman po natin ang difference ng kung bashers siya o observers, di ba? Sa paraan po ng pagsasalita, sa paraan po ng gamit ng mga salita, pagka po halimbawa, bigyan ko po kayo na example. Halimbawa po sa pananamit ni Rachel. Kung halimbawa po ang comment ay ganito ang tipo, ang tono niya is, sana may makapagsabi kay Rachel na kung siya'y magpapaligo ng aso or maglilinis ng bahay, wag naman sanang magsuot ng sobrang baba ng neckline or spaghetti or tube kasi pag yumuko ay makikita na yung cleavage or something like that, no? Or meron naman na ito yung sinasabi natin, ito naman yung bashers. Ano ba naman si Rachel? Ang black. Ayoko na sabihin kung ano, di ba? Mayroon magpapaligo ng aso, ganyan na suot, nakita mo ganyan, di ba? Ang arte-arte ni Rachel, di ba? Ang ganito. Ayoko na lang kasi sabihin talaga yung mga eksaktong mga salita ng mga bashers kasi hindi talaga maganda. Hindi makakatulong kay Rachel kung sabihin ko pa to. So, sana po, ang mga nakapaligid kay Rachel, medyo sasabihin din natin na, alam niyo na po yung ibig ko sabihin, di ba? Medyo sasabihin natin, Rachel, medyo ganito, ganyan, di ba? Yung payo lang po, payo. And, si Rachel masunurin. Kitang-kita natin yan. And, alam ko po na kapag sinabihan ninyo si Rachel, susunod siya. Di ba? Susunod siya. So, ayun lang po. Makita natin ang pagkakaiba. And sana wag naman masamain, nung mga ibang followers ni Rachel kung halimbawa may mga nagsasabi sa kanya ng ganito na hindi naman siguro ibig sabihin basher na. Pag napuna na ang kilos, pag napuna na yung kung ano man, Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, ako naman, so far, sa panonood ko kay Rachel, wala naman akong nakita na pagkakaiba. Wala naman akong nakita ng pagbabago kay Rachel. Ganun pa rin siya. Masyadong masaya. Siguro nga,
siguro, ang may pagbabago lang ako nakikita ngayon, masyado na talaga silang parang sobrang palagay na ang loob nila ni Roel sa isa't isa, no? Tulad nga ng nasabi natin, hindi naman po lahat ng mga viewers nagkakagusto ng ganun. Hindi rin po tama yung sasabihin natin, wala kaming pakialam kung anong gusto nyo sabihin sa amin, di ba? Hindi rin po maganda yun. Kasi tulad nga ng sinabi ko kanina, maaaring yung iba, nagmamalasakit lang. So, tingnan po natin yung nagmamalasakit talaga na nagkokomento kay Rachel at yung talagang nambabash. Yun lang po yung sa akin. Para sa mga bashers po, tigilan na po natin kasi magpasalamat po tayo dahil merong isang Rachel Morales vlog na naging instrumento po para makatulong sa marami sa mga kababayan natin dyan sa kanilang lugar na nangangailangan ng tulong. So, good luck again, Rachel, and congratulations dahil ikaw ay nakasweldo na sa YouTube. Sana, Rachel, wag kang magbago. Ingat po tayong lahat and God bless.